ang nanasin ko sa sarili kong ito ay tunay na di ko kayang tiisin. Ang kailangan ko, Diyos, ay tulong niyo. Ang pagsubok pag dumating na, ang puso ko'y naninimdim. Pangako ng Diyos ay nalilibutan ko. Salamat, Diyos, sa pagsubok sa buhay ko, at ako ay lumalago at tumitibay. Salamat din, natutunan kong magtiis. Kahirapan man o sakit, ang nanasin ko sa sarili kong ito ay tunay na di ko kayang tiisin. Ang kailangan ko, Diyos, ay tulong niyo. Ang pagsubok pag dumating na, ang puso ko'y naninimdim. Pangako ng Diyos ay nalilibutan ko. Salamat, Diyos, sa tagumpay na dinulot niyo, at isusuko sa inyo. Lakas ko at ang buhay. Oh Diyos, salamat din pagkalipas nitong bagyo. Mukha mo'y mamamahal
Maulang gabi po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Lunes na naman po ng gabi upang patuloy po tayong magsimula sa unang araw ng linggo na ang mga salita ng Diyos ay lagi nating kasama. Sa gabing ito, maraming salamat sa Panginoon sa opportunity at biyaya na patuloy po tayong nagagamit ng malakasan. Salamat kay Lord sapagkat yung patuloy na suporta at pagmamahal niya sa bawat isa sa atin ay patuloy po nating nararanasan. So ngayong gabi po, tayo po ay nasa bago na pong room para po sa Bed of Promises. Nakalipat na po kami. Thank you po kay Lord. Ay lang, hindi pa po na ikakabit ni Pastor yung ating tarpaulin sa likod at yung ilaw po natin na para medyo maliwanag po tayo. Kaya pasensya na po kayo kung medyo madilim po tayo ngayon kasi yung ilaw hindi pa na ililipat. Pero nandito na po tayo sa bagong room na iniloob ng Diyos na magawa para po sa Bed of Promises. Thank you rin kay Lord. At saka ganun din po, naikabit na rin po yung ating split type na aircon na sama-sama pong tulong-tulong po na mga pagpapala galing po sa mga manggagawa ng Las Piñas District at mga iba pong viewers po ng ating Bed of Promises na nagbigay ng ambag upang at nagpadala ng kanilang mga offering para sa Bed of Promises na pinagsama-sama po natin at dinagdagan po ng mga manggagawa ng Las Piñas District. At tayo po ay naibili na po ng split type inverter po na aircon. Parang giniginaw nga po ako. Parang mula po bukas, parang magja-jacket na po ako eh. Sobrang lamig po pala nito. Ginawin pa naman po ako. Pero yan ay lahat ay pagpapala sa Panginoon. Maraming salamat kay Lord. Ibig sabihin, ini-improve ni Lord yung ating yung place na ating pong pinagagawaan. Marami pang gusto ang Diyos na gawin sa buhay po natin. Tayo naman po ay sumusunod lang. Tayo naman po ay kung ano yung kalooban ng Panginoon, yun na magkaroon ng kaganapan. At kung patuloy na maraming kaluluwa ang maabot at mabahagi na ng salita niya, maliwanagan tayo, ma-educate tayo sa mga bagay na dapat nating matutunan. Salamat kay Lord kasi si Lord ang nagtitiwala. Lagi ko pong sinasabi sa inyo, ang lahat ng bagay, yung pagnonood nyo dyan, biyaya ng Diyos, nagtiwala ang Diyos sa inyo, na ang salita niya ay mamahalin nyo, na susuportahan nyo ang gawain niya, susuportahan nyo ang mga lingkod na ibinilagay ng Panginoon. Ang Diyos ang dahilan, kaya kayo nanonood dyan. Lagi ko pong sinasabi sa inyo yan, na kaya kayo nanonood, nakatunghay sa Bed of Promises, gabi-gabi dahil sa Panginoon, dahil mahal nyo ang Diyos, mahal nyo ang salita ng Diyos, at hindi dahil sa aming mga lingkod niya. Kami instrumento lamang po ng Diyos. Kasi po paring sa ilang 200 plus na po tayo na episodes po ng Bed of Promises. At alam ko po marami po kayong makikita sa amin po. Mayroong mga kakulangan. Hindi ako professional speaker. Lagi kong sinasabi sa inyo kung ano lang yung kaya ko na ibigay sa Panginoon at ipagamit sa Panginoon. Yun lamang po ang maiaalok ko sa inyo. Pero kung si Lord ang dahilan kung bakit po kayo nandyan at sumusuporta, naniniwala po ko hanggang kung kailan gusto ng Diyos na mag-air tayo, mag-live streaming po tayo, patuloy tayong magsasama-sama. Ako din po, kaya po kami patuloy na nandito at nangangaral at nagpe-prepare para po gabi-gabi sa Bed of Promises. Si Lord din po ang dahilan. Amen po? So magsasama-sama tayo sa kalooban ng Diyos, yung gusto ng Diyos, magsama-sama po tayo para marami po tayong madalang kaluluwa at marami tayong taong maabot na nangangailangan ng salita ng Diyos na maliwanagan, maunawaan na kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin, kung ano yung gusto ng Diyos, bakit tayo nilikha ng Diyos, bakit tayo may pamilya, ano yung mga bagay na ating pinagdaanan, lahat yan gusto ng Diyos, maunawaan po natin. At yan ay manuunawaan, lalo nating makikilala ang Diyos ng malaliman. Amen po? So magsama-sama po tayo hanggat gusto ng Diyos. Pag sinabi ni Lord, stop, pare-pareho po tayong titigil. Amen po. Pero hanggat gusto ng Diyos na mag-air at mangaral ng salita ng Diyos, suportahan niyo po kami, kailangan po namin kayo. Amen po. Bakit po hindi po namin kaya kung wala kayo? Especially mga manggagawang sumusuporta, mga nananalangin, ang Las Piñas District workers na sumusuportang nananalangin para po sa mga viewers po namin. Pag nag-comment po kayo dyan, kahit nag-react lang po kayo or naglagay lang po kayo ng mga kung ano pong, basta nakita po yung pangalan nyo dyan, automatic po,
yung pangalan nyo, maisasama na po. At yan po ay may gumagawa pong isang manggagawa na hindi ko po babanggitin ang pangalan, na nag-volunteer, na dati ko pong ginagawa, nag-volunteer po siya, na siya na po ang maglalagay ng mga pangalan na i-assign sa bawat manggagawa ng Las Piñas District. Salamat po sa puso niya, na tunay nga naging malaking suporta siya sa gawain, sa lingkod ng Diyos at sa gawain ng Panginoon. So yung pangalan nyo, pag nag-appear dyan at nag-comment po kayo dyan at ano po nilagay nyo dyan, yung pangalan nyo maisasama po, nag-araw-araw may mga nananalangin po para sa atin. Amen po. Sabi ng Diyos, magdalahan tayo ng pasanin, magpanalanginan po tayo, sabi po yan ng Panginoon. At yung salamat sa mga manggagawang dinala ng Panginoon, alam natin hindi madali manalangin sa pangangailangan ng iba, na alam natin yung mga nananalangin may pangangailangan din po sila, at naniniwala ako ang Diyos ang kakatagpo sa kanila habang sila'y naglilingkod sa ubasan ng Panginoon. So manatili po kayo dyan, kailangan po namin ang suporta nyo. Amen po. Yung pakikinig nyo ay malaking suporta na po sa gawain ng Panginoon, at alam ko ang Diyos po ang magpapala. Hindi po tayo magkakilala, yung iba po hindi pa tayo nagkikita, namimit lang po namin yung iba pag nagre-request na, Pastora, gusto ko naming makilala. So kung may time at merong paano at available, at yung pong kasama ko yung mag-asawang Sister Rose Chicano at Brother Brando Chicano, na laging willing ipagamit yung sasakyan nila para po kami makahayo at kami makapanalangin sa mga kapatid na nangangailangan ng panalangin. Gagawin po natin yan, basta loobin ng Panginoon at itakdan. Sabi, tayo nagpaplano, pero ang Diyos ang nagbibigay ng katuparan. Kaya marami na tayong mga kapatid na na-meet, na nakilala po natin. Nung kami po'y pumunta sa Batangas, doon po, na-meet po natin yung kapatiran natin, bagong viewers po, mag-asawa, pamilya na nanonood po ng Bed of Promises, na dati po silang nagtatrabaho sa Vatican, sa Italy po. At nung Sabado naman, si Sister Rose, si Sister Marisa Casino, Sister Marietta Castillo, na nasa Milan, Italy din po. Magkapatid po yan, mga kapatid po sila ni Sister Loida Canlas at ng ninong po namin sa kasal. Na-meet na po namin sila nung Saturday. Salamat sa Panginoon sa pagtanggap sa amin bilang mga lingkod ng Diyos. Yan po yung mga patotoo na tunay nga ang Diyos may inaabot kahit hindi natin kakilala. Inaabot ng salita ng Diyos ang mga taong ito, at nakikilala natin, lumalaki po yung ministry, mga taong kailangan nating ipanalangin. Yan ang Diyos ang nagtitiwala. Walang problema kahit marami. Basta ang Diyos ang nagtitiwala sa atin. Sabi ni Lord, kung mapagkakatiwalaan sa maliit, pagkakatiwalaan po natin sa malaki. Amen po. So salamat po kay Sister Marietta Castillo, Sister Marisa Casino, sa pasarap na pagkain na inyong pong pinatikim sa amin nung Sabado sa Black Bean. Kung may time po kayo, bisita po kayo doon. Napakasarap po ng food nila. Amen po. Gabing ito, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Too much for that. Yan po yung mga patotoo na anong gusto pakita ni Lord. May ginagawa siya sa ministry ng Bed of Promises. May ginagawa siya sa ministry pinagkatiwala ng Diyos sa CGM Las Piñas District. Ibig sabihin, ang Diyos ay gumagawa, ang Diyos ay kumikilos, ang Diyos, yung kamay ng Diyos nakikita natin. Kaya patuloy tayong magtulungan, magsuportahan. Uulitin ko, hindi namin kaya kung wala kayo. Kaya kailangan po namin ng suporta po ninyo. Amen po. So atin pong basahin ang ating teksto sa gabing ito. Pag-aaralan po natin yung mga other faulty practices sa healing process. Yung mga, minsan yung mga maling pananaw, mga maling ginagawa ng mga tao para makaranas ng habang dumadaan sa healing process ng Panginoon. So other faulty practices na ginagawa, o minsan kaya nga ini-educate tayo para maunawaan natin paano ba ako mahihil, paano ba ang proseso, ano bang hakbang ang gagawin ko para yung mga narinig ko kay Pastor Janet, yung mga natutunan ko sa salita ng Diyos, mai-apply ko paano. Hindi ko minsan alam yung unang hakbang na gagawin. So yan po yung pag-aaralan natin. Basahin po natin ang ating teksto. Sa Jeremiah chapter 6 verse 14, ang sabi po doon, they have also healed the heart of my people slightly. Peace
peace when there is no peace. Di ba? Sabi po doon, sa Tagalog, hindi nila pansin ang kahirapan o sugat ng aking bayan. Anila, payapa na, ngunit wala namang katiwasayan. So sabi po doon, so tayo lahat, yumuko tayo po'y manalangin, hingi tayo ng gabay at pagsama ng Panginoon sa gabing ito. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat. Kapag nakikita namin may ginagawa ka sa ministering, ikaw din po ang nagtiwala sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga taong ginagamit mo upang patuloy na sumuporta, Panginoon, sa gawaing ito, Ama, na pinagsama-sama po namin, Father God, yung mga nagbigay ng love gift para ng offering para po sa Bed of Promises, Lord, at kami nakaipon, Panginoon, ng pera, Panginoon, at dinagdagan po at nag-ambagan, Panginoon, ang mga Las Piñas District Workers, Lord God, upang ma-provide ang pangangailangan ng iyong gawain, Panginoon. Ang makabili kami ng split type air condition para maging komportable ang pangangaral na iyong salita. Lord, salamat sa mga manggagawa, salamat sa mga viewers ng Bed of Promises na yung concern sa iyong gawain, Panginoon, ay nandoon. Lord, ang dalangin ko, ikaw ang magbalik nito sa kanila. Kinatagpo nila ang pangangailangan ng mga lingkod mo, kinatagpo nila ang pangangailangan ng ministry mo, Lord. Naniniwala ko, hindi ka nakakalimot. Pagpalain mo ang bawat kamay na sumusuporta sa gawaing ito. Pagpalain mo ang bawat kamay na sumusuporta hindi lang sa ministry, kundi sa minister, Panginoon, sa mga lingkod mo. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat kamay na sumusuporta at nagbigay, Panginoon, upang, Panginoon, yung project ng Bed of Promises na magkaroon ng magandang inverter air condition, Panginoon. Ang aming gawain, Father God, ay nagkaroon ng katuparan. Lord, kilala mo sila. Hindi ko mababanggit ang pangalan nila isa-isa, pero kilala mo sila, Panginoon. Lord, dinideklara ko ang pangako mo sa buhay nila. Isang basong malamig na tubig ang ibigay sa taong iyon sapagkat siya'y alagad ko. Tinitiyak ko sa inyo, ang taong yun ay pagpapalain ko. Kaya Lord, ikaw ang magbalik dito sa mga taong sumusuporta sa gawain mo at sa mga lingkod mo, Panginoon. Maring in kind, maring in cash, Father God. Salamat. Alam kong ikaw ang humipo ng puso nila. Alam kong ginawa nila ito hindi para sa amin, kundi para sa iyo, Panginoon. At ikaw ang magbabalik nito sa kanilang mga buhay. Salamat po, Ama, sa gabing ito. Samahan niyo kami sa aming pag-aaral. Salamat sa mga taong inaabot mo pa sa pamamagitan ng Bed of Promises. Salamat sa mga taong inaabot ng mga salita mo, Lord God. Hindi namin kilala mostly yung iba, Lord God. Yung iba pa yung parang hindi pa namin namimit personally, Lord God. Lord, salamat, Lord. Kumakatagpo ka, Ama. Hindi man namin sila kilala. Kilala mo kaming lahat, Panginoon. Walang nalilihim sa iyo. Sa gabing ito, minsan pa, katagpuin mo kami. Nasaan man kami. Sa Pilipinas man, sa probinsya man ng Pilipinas, o sa Manila man, Panginoon, nasan man dako kami ng mundong ito, sa ibang bansa man, Father God, sa iba't ibang dako ng bansa, na may kapatid kami, Father God, na patuloy na nagtitiwala na ang salita mo'y may magagawa sa buhay nila, Lord. Sabi mo, Lord, dinideklara ko sa bawat viewers ng Bed of Promises, sabi mo, hindi babalik ang salita mo na walang magaganap, Lord God. Dinideklara ko, Lord, sabi mo, ang babantayan mo ang mga salita mo upang magkaroon ng katuparan sa buhay ng mga BOP viewers at workers, Father God, ng Las Piñas District, Mother Earth, and Christ Life Church Philippines at mga sumusuporta sa iyong mga lingkod, Lord God. Dinideklara ko, hindi sinungaling ang Diyos na pinaglilingkuran namin, Father God. Salamat po, pagpalain mo ang iyong mga salita at patuloy naming dalangin, samahan mo po kami, Lord God. Walang kabuluhan ng lahat ng bagay kung wala ka. Pero salamat, ang pangako mo, lagi mo kaming sasamahan. Ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Masarap pong manalangin sa Panginoon para itaas natin sa Diyos yung mga taong ginagamit ng Panginoon. Yan po yung realidad.
Alam niyo po ba, ang ikatotagumpay ng isang gawain ng Diyos ay tulong-tulong at sama-sama nating pagkakaisa o tulong-tulong, kumbaga parang suportahan. Kasi totoo po yun. Kaya nga po tayo sabi ng Biblia na hindi pwedeng magmalaki ang tenga sa bibig o ang bibig sa ilong o sa bawat bahagi. Kailangan natin ang bawat isa. Kaya po, lagi kong dinideklara, lagi yung naririnig sa labi ko, hindi to gawain ni Pastora Janet at Pastor Jack. Hindi ito ministry ng Las Piñas District, CGM Las Piñas District. Hindi ito ministry ng Mother Earth or ng Christ Life Church Philippines. Ito ay ministry ng Diyos na pinagkatiwala sa amin at pinagkatiwala sa inyo. Kaya magtutulungan tayo para yung ministring pinagkatiwala ng Diyos sa atin ay patuloy na maitaas ang Diyos at hindi ang tao, hindi ang grupo, hindi ang sinuman. Sa ministering ito, si Lord lang ang magaling, si Lord lang ang dapat papurihan, si Lord lang ang dapat mataas, si Lord lang, hindi ang tao. Siya ang kumakatagpo, siya ang nagpapagaling, siya ang tumutugon ng panalangin, siya ang umaabot sa inyo, siya ang nagpo-provide, siya ang tumutugon ng bawat desire ng puso natin, siya ang tumutugon ng panalangin natin, siya nagpapagaling sa atin. Instrumento lang kami, instrumento lang kayo. Ang lahat ng papuri sa Diyos lamang. Pag siya ang itinataas, patuloy niyang gagamitin ang gawain ito para makaabot ng mga taong nangangailangan. Amen? So, ano man po ang inyong relihiyon, sino man po kayo, welcome po kayong makinig. Hindi po namin papalitan ang pananampalataya nyo. Ipanatag nyo po ang inyong kalooban. Mag-aaral lang tayo ng salita ng Diyos upang patuloy nyong maunawaan may Diyos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Amen po. Nag-aalok ang Diyos ng relasyon. Mula sa gabing ito, kung ngayon ka lang nakapakinig, araw-araw makinig ka, makikilala mo may Diyos palang nagmamahal sa akin. Amen po. So, sabi doon, may other faulty practices. Meron daw mga ginagawa tayo na minsan sa pananaw natin tama, pero mali pala. Kaya sa gabing ito, paano natin mararanasan yung ano yung mga bagay na dapat nating gawin, i-expect, ano yung mga bagay nating dapat ilagay sa puso't isip natin habang yung healing process ay ginagawa o ginagawa ng Diyos sa atin o tayo'y dumadaan. Amen? Lahat po tayo. Kasi sabi ko nga, hindi pare-pareho yung timetable ni Lord sa healing process. Merong madaling gumaling, merong talaga matagalang proseso, pero at least may ginagawa ang Diyos, yun ang mahalaga. Nagtitiwala kang mayroong healing process na ginagawa ang Diyos. So pag-aralan po natin yan. So una daw, yung premature practices sa ating healing process. Sa ating healing process. Sabi po doon, una, healing wounds, yung mga sugat ng nakaraan. Yung sugat ng bunga ng pag-ibig, yung sugat na bunga ng pagtitiwala. Magkakaiba po yan. Yung lalim niyan, magkakaiba. Sa sugat ng lalim, sa sugat na bunga ng nagmahal ka, iba-iba ang lalim niyan. Hindi natin pwedeng sabihin na, bakit ako iniwanan din? Ba't nakamove on agad ako? Ako nakapagpatawad agad. Bakit ikaw hindi ka makapagpatawad? Bakit hindi ka makamove on? Kapatid, uulitin ko, ang healing process ay hindi pare-pareho. Kaya hindi natin pwedeng ikumpara yung sitwasyon natin sa sitwasyon, yung karanasan natin sa karanasan ng iba. Huwag niyo pong kakalimutan yon. Makikipag-deal sa'yo si Lord personally. Kaya huwag kang makialam sa healing process ng iba. Ang dealing ni Lord, yun ang bantayan mo. Yung dealing ni Lord sa puso't isip mo, kung paano kanya pinapagaling, doon ka mag-focus. Huwag kang titingin sa iba. Iba-iba tayo ng proseso. Amen po? Huwag maiinggit sa iba kung siya gumaling na, kung siya nakalimot na, kung siya nakamove on na, at ikaw nasasaktan ka pa, at ikaw nag-i-struggle ka pa. Huwag na huwag ikukumpara ang sarili. Lagi nating tanda, lahat tayo may prosesong pinagdadaanan, at si Lord alam niya ang ginagawa niya. Gusto lang ng Diyos, magtiwala po tayo sa Kanya. Okay, personal dealing ng Diyos sa isa't isa. So, healing wounds without first exploring the nature of woundedness in the context of the family.
examine the entire family system. Kasi nga, yun nga sabi ko, pwedeng appropriate sa amin ni Pastor Jack, pwedeng hindi appropriate sa inyong mag-asawa. So, yung tingnan daw natin, pag-aralan ang family system o sistema ng pamilya, iro-root cause nga natin. O, di ba, pag-aralan natin kung paano yung proseso, yung paraan ng pamilya, kasi iba-iba nga, kasi nga sabi ko sa inyo yung upbringing natin magkakaiba po. Kaya sabi po dito, yung sabi dito sa ating teksto, they have also healed the hurt of my people slightly. Diba? Peace, peace when there is no peace. Diba? Sabi doon, hiniled nga nila yung hurt ng kanyang mga tao, ng kanyang bayan, slightly lang. Hindi talaga naranasan yung totoong. Hindi talaga yung totoo, slightly. Bakit? Pero sinisigaw nila peace, peace, pero wala talagang peace, wala talagang katiwasayan o kapayapaan. Kaya sabi doon, examine, pag-aralan. Pag-aralan yung sistema ng pamilya. Pag-aralan, wag laging ikumpara sa iba. Wag laging yung proseso, laging makipag-deal kay Lord kung paano i-heal yung wound ng pamilya, ng family nyo. Examine mo yung sistema kasi iba-iba tayo ng sistema Meron talagang sistema na kung paano ka pinalaki, kung paano kayo, yung sistema ng buwan nyo, kung sino ba talaga ang dapat naghahanap buhay, kung sino maiiwan sa bahay, sino ba talaga. May iba po kasi ang sistema ng pamilya. So, healing wounds, di ba? Sapat doon, abi doon, examine the entire family system. I-root cause mo, paano ba nagsimula, saan ba, paano ba, bakit ba kasi, alam nyo po, pag-aaralan po natin yan, cutting free. Nire-review ko lang po kanina yan. Medyo binasa ko po ng konti. Pero pag-aaralan natin, pag hindi kasi natin sinunod yung prinsipyo ng Diyos sa pagpapamilya, pag hindi natin sinunod yung prinsipyo ng Diyos sa pag-aasawa, pag hindi natin sinunod yung prinsipyo ng Diyos saan? Sa pakikipagrelasyon, kaibigan, magulang sa anak, anak sa magulang, asawa sa asawa, meron kasing nilagay ang Diyos na pattern May nilagay ang Diyos na prinsipyo o paraan. Nagbigay siya dito Kaya nga pag-aaralan natin, pag umalis ka doon, siguraduhin mo, pag umalis ka sa prinsipyo ng Diyos, sa paraan ng Diyos kung paano, kasi paano ang tamang pagbuo ng pamilya o pakikipagrelasyon, pag nawala ka sa kalooban ng Diyos, huwag kang mag-e-expect na ang lahat ng bagay magiging 100%. Nandoon po yung, kumbaga parang, kasi, hindi ko mainam kung paano ko sasabihin, kumbaga parang, nagbigay na ang Diyos ng ang gagawin na lang po natin kailangan nating sundin. Kaya nga, bakit pag sinunod mo ang payo ng Diyos, pag sinunod mo yung prinsipyo ng Diyos, pag sinunod mo kung ano yung nilagay ng Diyos sa Biblia na dapat gawin ng tao, naniniwala ako, hindi mag-uutos ang Diyos ng ikapapahamak natin. Kung paano sa mag-asawa, pag-aaralan po natin yan, cutting free ang ibig sabihin. Paano tayo makakalaya sa mga bigat-bigat, mga bagay na umaalipin sa atin na hindi naman dapat pala natin, hindi naman pala tayo dapat na i-stress. Diba? Isa pa dyan pag-aaral natin yung pagiging burden bearer na kinukuha mo yung responsibilidad na hindi naman dapat. Akala mo kasi nagkakasala ka kay Lord. Akala mo kasi mananagot ka kay Lord. Yung pala, hindi naman pala. Pero bit mo at bigat na bigat ka sa pagdadala. Burden bearer ang tawag doon. Kuha ka ng responsibilidad na hindi mo pala responsibilidad. Okay lang kung talagang kaya mong gampanan. Paano kung nag-i-struggle ka na, nai-stress ka na, nadidepress ka na, pero yung pala malaman-laman mo, hindi mo pala responsibilidad. At kahit hindi mo gampanan, hindi ka mananagot sa Diyos. Burden bearer. Cutting free. Makalaya tayo sa mga bagay na sakal-sakal ka. Dapat pala malaya ka. Kaya nga binibigyan tayo ni Lord ng ID. Ini-educate tayo ni Lord. Kasi naglagay siya ng pattern sample lang. Wife, submit to your husband. Yan lang naman ang utos niya sa wife Pagpasakop. Husband, anong utos sa husband? Husband, love your wife. Isa lang naman ang utos, mahalin ang asawa. Doon na nakapaludong, pag sinunod nyo yan,
natin. Doon natin makikita na ang pagsasama ng mag-asawa, hindi man perfect. Minsan may misunderstanding, pero hindi ganun katindi ang mararanasan nating worst scenario or worst sitwasyon kapag yung pattern na ginilagay ng Diyos, yung prinsipyo nilagay ng Diyos, susundin natin. Pag-aaralan po natin yan, susunod naman sa pag-aasawa naman, sa mag-asawa, pagkikipag-deal sa anak ninyong mag-asawa, sa lahat ng bagay, pag-aaralan po natin yan. Amen po. Para ma-educate tayo, para magkaroon tayo ng idea. Kasi yung iba sa atin, pumasok sa pag-aasawa, hindi handa, napilitan lang, nabigla lang, nagrebelde lang, o kumbaga parang nahatak lang, na-impluensyahan lang, hindi naman talaga balak. O di ba? Yung iba nga handa na, balak na, nagplano na, nag-ipon pa, pero pagdating doon sa pagpapamilya, hindi ganun kadali gampanan ng tungkulin. Amen po. So, dyan lang po kayo, pag-aaralan po natin yan para malaman natin kung ano po yung mga prinsipyo ng Diyos tungkol. Kasi pamilya mahalaga po kasi yan po yung first unit na sa society na dyan tayo belong. Alam nyo po ba, ito realidad, kahit anong tagumpay mo sa labas, pag hindi ka tagumpay sa pamilya, kulang ka. Diba? Bakit? Kasi sa pamilya ka uuwi Pamilya yung kinagisnan mo Kaya gusto ng Diyos hilumin, ayusin yung pamilya na atin pong kinagisnan. Tuloy natin. Number 2, too early in the healing process. Insisting that a person meet with or talk it out with one who has wounded him. Diba? Support and protect the one receiving prayer. Prayer, more prayer, bago humakbang. Akala natin, kapag narinig mo na yung healing, nakinig ka ng inner healing kay Pastora Janet, parang gusto mo immediate agad, gusto mo agad kausapin yung tao. Parang immediate agad, parang gusto mo agad marinig yung tao na pinatawad. Excited ka. Hindi naman po masama yun. Excited kang magpatawad. Excited ka na humingi ng tawad. Naunawaan mo Naunawaan mo na, ay, ganun pala yung parang ma-healed ka. Ay, ganun pala yung pagpapatawad. Ay, ganun pala ang dapat kong gawin. Pero, too early in the healing process. Insisting that a person meet with or talk it out with one who has wounded him. Yung nakasugat sa'yo. Parang agad, narinig mo ngayon, gusto mo kausapin agad bukas yung nakasugat sa'yo para ililis ang pagpapatawad pa. Hindi po. Kailangan po meron daw, sabi daw, prayer, more prayer. Kapag naunawaan mo ang pagpapatawad, bago kung gusto mong kausapin yung taong patatawarin mo, kung gusto mong humakbang para magpatawad, manalangin ka muna. Humingi ka ng wisdom, ng gabay kay Lord. Dapat ko ba siyang puntahan na? Dapat ko ba siyang kausapin, Panginoon, para yung ginawa niya sa akin na matagal na panahon, patatawarin ko na po siya. Dapat po may preparation. Hindi po ngayon nabugso ka ng damdamin, na unawaan mo ang pagpapatawad, bukas gusto mo agad sumugod. Okay, so dapat hinahanda ang puso, hinahanda sa panalangin kasi hindi mo alam kung yung taong kakausapin mo ay willing makipag-usap sa'yo o kayang tanggapin yung sasabihin mo. So may preparation. Pag gusto mong i-release ang pagpapatawad, manalangin ka kung muna sa Panginoon at humingi kay Lord ng gabay at time kung kailan mo kakausapin yung tao. Ihanda muna, i-prepare mo muna yung heart mo. Naintindihan po natin. So yun po, sa mga faulty practices na ginagawa natin. So una, kailangan i-examine muna, i-root cause. Sabi ko nga, pag tingnan ng bunga, pag-aralan ng ugat, yung pamilya, sistema ng pamilya, pag-aralan mo muna ang sitwasyon bago ka humakbang. Pangalawa, huwag agad kausapin yung taong gusto mong patawarin. Huwag agad kausapin yung taong gusto mong humingi ng tawad. Kung nagawa mo na yan, maganda naman ang wala rin problema kung immediate naman yung response ng Diyos. Pero lagi nilalagay ni Lord God, hayaan mo, manalangin ka muna, hingi ka muna ng gabay sa Panginoon sa healing process mo. Lord, hindi pa ako handa kausapin siya, Lord. Ihanda mo po yung puso ko, Lord. Prayer, more prayer ang kailangan natin para po ito ay maging
successful. So kung ikay magpapatawad, kung ihingi ka ng tawad, anuman po, may kakausapin kang tao at meron kang taong lalapitan, prayer. I-prepare ang sarili, hindi agad-agad haharap ka dun sa tao na hindi ka nakapanalangin. Humingi ka ng gabay, karunungan sa Diyos sa mga bagay na dapat yung pag-usapan. Amen? Kasi sugat yan eh. And sugat pag nauukil-kil. Pag ang sugat, ginagano minsan, di ba may sakit yung pala, kala mo tuyo na sa harapan, sa labas, yung pala sariwa pa sa loob. Oh, paano kung ikaw yung hihingi ng tawad sa taong ginawaan mo? Yung pala, akala mo okay na siya, mayroon pa, babanggitin, babalikan niyo yung nakaraan eh. So, kailangan mayroon talagang gabay ng Diyos. Pagsama ng Diyos kapag ang tao yung gusto mong kausapin para pag-usapan niyo yung nakaraan. Naintindihan po natin, binibigyan tayo ng wisdom ng Diyos na sa bawat paghakbang, humingi ka ng karunungan sa Diyos. Sa bawat salitang babibigkas ng labi mo, sa bawat salitang sasabihin mo, humingi ka ng karunungan galing sa Panginoon. Okay, pangatlo, taking people through surface rituals of forgiveness and then insisting that they restore broken relationships too soon, di ba? Too soon, di ba? Accomplish forgiveness and reconciliation only in the Lord's timing. Diba? Parang gusto agad natin yung ritual ng pagpapatawad nandyan na agad. Na yung as soon as possible, yung broken relationship, ma-restore agad. Hindi po. Sabi doon, accomplish forgiveness and reconciliation only in the Lord's timing. Kaya nga sabi ko, kailangan munang manalangin, huwag biglain, huwag agad-agad. Diba, humingi ka kay Lord na totoo bang nagpatawad ka na? Baka mamaya, pag ngayon, bugso lang ng damdamin. Tapos lumarap ka sa tao, pinatawad mo na siya, yung pala, hindi pa pala talaga totally healed. O, totally healed ka, totally prepare yung heart mo magpatawad. Bugso ng damdamin, sumugod ka dun sa tao, pinapatawad na kita. Tapos, pag one time, nasaktan ka uli ng tao, babalik mo na naman yung nakaraan. Kaya ang sabi doon, not too soon, di ba? Taking people through surface rituals of forgiveness and then insisting that they restore broken relationship too soon. Sabi doon, accomplish forgiveness and reconciliation only in the Lord's timing. Sabi doon, take your time in healing, in forgiving, process in God's perfect timing. So, take your time. Huwag madaliin ang healing process mo. Huwag madaliin ang yung pagpapatawad. Yung totoo, bagamat unti-unti, mas maganda. Basta pag binalabas mo ang pagpapatawad at diniklara mo sa taong pinapatawad mo na siya, sure ka 100% na ang puso mo ay totoong nagpapatawad na. Kaya nga ang sabi, proseso. Okay, so sabi doon, take your time in healing process, in forgiving, in God's perfect timing. Okay po. Next, receiving a true word or insight, but blurting it out too soon or in an insensitive way. Sabi doon, di ba? Nakatanggap ka ng true word. Natanggap mo yung totoong salita. Ay, ganun pala yun. Ay, naintindihan ko na. Nakatanggap ng bagong insight, ng totoong insight na tama pala, tama yung preaching ni Pastora Janet. Tama yung narinig ko sa inner healing. Pero, sinasabi dito, kailangan mo pa rin pag-aralan. Time to speak and time to keep silent. Kailangan mo pa rin pag-aralan kung kailan dapat, kung paano ang tamang approach. Bakit? Huwag daw gawin in an insensitive way. Oh. Dahil gusto mong marilis, dahil nalaman mo na kailangan pala nile-let go ang nararamdamang sakit ng kalooban. Gusto mong marilis, kaya ang gagawin mo, magmamadali ka, pero nagawa mo in an insensitive way, maling paraan naman. Kasi kahit magpapatawad ka, kahit ikaw hihingi ng tawad, kung mali naman yung paraan ng pagsasalita mo, mali naman yung paraan ng proseso ng paghingi mo ng tawad at pagpapatawad, hindi pa rin makakabuti. Amen. Huwag padalos-dalos. Look for confirmation before speaking.
Diba? Maghintay ka muna ng confirmation. Ito na ba yung tamang panahon, Lord, para malaman niya yung naging damdamin ko sa Kanya? Ito na ba, Panginoon, yung tamang pagkakataon para masabi ko sa Kanya lahat ng ginawa niyang sakit ng kalooban sa akin? Maring sa kapatid mo na mahabang panahon kang sinaktan ng kapatid mo, ng asawa mo, ng magulang mo, ng anak mo, pwede rin, ng tita mo, tsuhin mo, ng pinsan mo, ng lolo't lola mo. Ito na ba yung tamang panahon at pagkakataon, Lord, para masabi ko na sa Kanya yung lahat ng itinago ko dito, Lord. Gusto ko nang ilabas. Dapat pala ilabas. Pero, wait for God's purpose. Sabi dun look for confirmation before speaking. Amen. Ask the Lord if your word or insight is for speaking aloud or for your understanding only. Baka mamaya yung nilalagay ni Lord sa piyo na pagkaunawa mo para maunawaan mo yung pagpapatawad. Baka naman ang inaano ng Panginoon sa iyo para maunawaan mo at yung pagpapatawad mo ay maging totoo. Hindi, misa kasi meron kasing hindi na kailangan kausapin yung tao. May time kasi na kung halimbawa, tulad nung halimbawa, kung patay na, hindi mo na makakausap kasi patay na, makakahingi ka pa ba ng tawad? O kung patay na, makakahingi pa ba ng tawad sa'yo? Meron din namang buhay, pero hindi na kailangan kausapin, hindi na kailangan ipaalam. Kumbaga, between you and the Lord na lang, may mga may mga sitwasyong ganyan na hindi kailangan makausapin pa yung tao. Hindi na kailangan balikan pa yung nakaraan. Hindi naman kailangan, kay Lord lang, it's enough. May mga, hindi ko sinasabing lahat Hindi ko sinasabing lahat. Maging sensitive, manalangin. Maging sensitive, Lord, kailangan ko pa bang ipaalam sa Kanya? O sa iyo ko na lang i-release, Panginoon? So, kailangan may mga proseso po yan. Help the one receiving prayer to gain his or own insight whenever possible. Don't lay it on him or support group or trusted friend. Diba? Kung meron kang hakbang at hindi mo alam, nag-pray ka kay Lord, humingi, diba? Humingi ng payo sa support group or trusted friend. Magtanong ka sa mga close na kapatid mo, kung may kapatid kang close, kung meron kang close na kaibigan na trusted mo, mapagkakatiwala mo, o kamanggagawa man lang, o kasama mo sa trabaho, kung sino na pwede mong, friend, tama ba yung magiging decision ko sa tingin mo? Kailangan ko pa ba siyang kausapin? Kailangan ko pa bang ipaalam sa kanya? O okay na yung nasabi ko sa Panginoon? Hindi masamang humingi ng opinion sa hahakbangin mo, sa gagawin mo. Hindi masama, lalo na kapag ang wound o yung healing process ng taong gagawa nito, malalim ang sugat. Sabi ko nga, hindi pare-pareho. Meron namang mababaw lang ang sugat, pero hirap na hirap ma-release ng pagpapatawad. Meron naman sobrang lalim ng sugat, pero madali lang sa kanya i-release ang pagpapatawad. Hindi nga pare-pareho. Sabi ko nga sa inyo, hindi natin pwedeng ikumpara. Ako nga, hindi nang ginawa sa akin, napatawad ko. Samantalang ikaw, yan lang ang ginawa sa'yo, hindi mo mapatawad. Hindi tayo pwedeng magkumpara. Magkakaiba yung level natin. Yung lalim ng relasyon natin kay Lord, yung lalim ng pagkakilala natin sa Diyos, yung lalim ng salita ng Diyos kung paano natanim sa puso natin. Hindi natin pwedeng ikumpara. Kaya hindi masamang magtanong. Amen po. Tuloy natin. Demanding repentance or forgiveness before the one receiving prayer is ready. Diba? Demanding repentance. Kung ikaw naman, nakita mo na, Lord, mali pala yung ginawa ko. Demand mo, patawarin mo na ako. Parang ako noon, tinan mo, di ba, papa ko, sige na, gusto ko yung blessing mo, gusto kong matanggap, gusto ko na. Di ba? Kinulit ko ang father ko na para mapatawad ako. Pero at least, ganun man yung naging response ko. Kasi nga, hindi nga natin bugso ng damdamin agad. Gusto mo agad makahingi ng tawad. Kasi nung naintindihan ko to gusto ko agad humingi ng tawad sa papa ko. Kaya pinuntahan ko agad siya. Talagang kinulit ko siya. Pero meron palang proseso talaga na kailangan. Abuti na lang maganda yung naging response ng father ko sa akin. Amen po. Pero hindi lahat pare-pareho kasi. Mari yung pupuntahan mo para hingian ng tawad, hindi pala handa. Mag-aaway pa kayo, madadagdagan pa yung sakit ng kalooban niya. Kaya kailangan mayroong preparation. Amen po. So, demanding repentance or forgiveness before the one receiving. Okay. Respect the time needed to process truth. Respect the time needed to process truth or to process the healing. Di ba?
Okay, Ecclesiastes 3:1-8. Sinabi niya sa Ecclesiastes, there's always time for everything. Inisa-isa po rito ng Panginoon na ang lahat ng bagay may tamang panahon. Sa Ecclesiastes 3:1-8, diba? May panahon ng pagsilang, may panahon ng pagkamatay. Ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Kung gusto niyo pong mabasa yan, Ecclesiastes o Mangangaral chapter 3 verse 1-8 para makita niyo na nasa Biblia po. Sabi doon, ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. So meron talagang timetable si Lord. May itatakda talaga. Maghintay tayo sa timing ni Lord. Wag yung nagmamadali. Wag yung natin. Kaya minsan palpak nagmamadali tayo. Maski sa paghingi ng ating prayer request, meron kang pag ikaw ay humihingi ng request mo, ng prayer mo, nangingi ka ng prayer sa Panginoon. 'Di ba? Minsan nagmamadali tayo na yung ating yung kahilingan mong prayer ay gusto mo nandiyan na agad. Hintayin mo, laging may timing si Lord. Hindi minamadali. Kaya sinabi niya, may panahon ng pagsilang, may panahon ng pagkamatay, may panahon ng pagtatanim, may panahon ng pagbunot ng tanim. May time talaga Hindi laging good. Diba? May panahon ng pagpatay, may panahon ng pagpapagaling, may panahon ng paggiba, may panahon ng pagtatayo, may panahon ng pagluha, may panahon ng pagtawa. Ibig sabihin, kung babasahin mo ito hanggang 8, may panahon talaga si Lord sa lahat ng bagay. Kaya gusto ng Panginoon sa atin na lagi tayong humingi ng gabay, manalangin, lagi tayo ng pagsama ng Panginoon. Kasi sa lahat ng bagay, laging may perfect time si Lord. Hindi timing natin. Kasi minsan lalo na pag hindi mahaba yung time, pasensya mo, nagmamadali ka lagi. Kaya minsan, palpak. Bakit? Minsan yung desisyon natin, bugso ng damdamin. Yung desisyon, bugso ng galit. Yung desisyon, bugso ng sobrang katuwaan. Nagdidesisyon. Kaya sa dulo, palpak. Amen po. So, tinuturuan tayo ng Diyos, magtutong magtanong at maghintay. Tinakda, may kanya ang lahat ng pangyayari sa daigdig ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Mas maganda pag ang Diyos ang nagtakda. Kasi pag timing na ni Lord, walang makakapigil. Pag timing na ni Lord, walang pwedeng humadlang. Pag timing na ni Lord, walang pwedeng gumalaw sa'yo. Magaganap at magaganap yung gusto ng Diyos pag time na ng Panginoon. Amen. Kahit pa anong hirap, kahit pa anong reason mo, pag timing na ni Lord at time na ni Lord, mangyayari. Amen po. Tuloy natin. Trying to heal the root without fully understanding the fruit. Trying to heal the root without understanding the fruit. At di ba pinag-aralan natin yan? Tingnan mo muna, obserbahan mo yung bunga bago mo i-heal yung root. Alamin mo muna. Kaya nga, obserbahan mo anong naging bunga ng fruit. Yung nakaraan niya, nakabuti ba sa kanya? Maaaring kasi yung nakaraan niya, pangit na karanasan, mga pangit na nakaraan, pwedeng magbunga sa kanya ng tagumpay. Ginawa niyang stepping stone para magtagumpay. Ano mo yung root, yung fruit, ano ngayon ang bunga? Bago mo i-heal ang root, baka mamaya ang naging bunga nito, naging self-righteous. Ano pa naging bunga nito? Naging demanding. Nagkaroon ng na parang gusto lang. Kumbaga parang dahil nga nagtagumpay sa sariling gawa, sa sariling sikap, naging stepping stone to, nagkaroon ng pride. So, tingnan mo yung fruit bago mo i-heal ang root. Naintindihan natin. So, trying to heal the root without fully understanding the fruit. Sa bunga ka tumingin, wag agad-agad ugatin. Tingnan mo, bakit kaya ako ganito? Bakit kaya ako yung karakter ko ganito? Bakit pag konting bagay, nagre-react agad ako? Bakit kaya? Pag-aralan ang lahat ng bagay. Amen. Okay. And next, a level, sabi doon, assuming problem originated with demons or spirit rather than from sin. Identifying demons too quickly. Yung ibang tao naman, kapag may mga sitwasyong hindi maganda, laging ang sinisisi, demon. Sabi doon, assuming problems originate with demons or spirits rather than from sin. Hindi lahat gawa ng kaaway. Sabi ko sa atin, mayroong ginagawa ang kaaway
Ang sakit at karamdaman pwedeng gawa ng kaaway, nilagay ng kaaway, parang kay Job, ipinahintulot ng Diyos na magkasakit si Job. Bakit? Kasi pinagmamalaki ng Diyos si Job para subukin ang kanyang relasyon sa Panginoon. Yun nilagay, kumbaga parang ang kaaway ang may dahilan bakit nagkasakit si Job. Yun demons, gawa ng kaaway. Spirit yun of infirmity, sickness, and diseases, nilagay ni Satanas. Pero meron din sakit at karamdaman, bunga ng kasalanan. Kaya ka nagkasakit, bunga ng kasalanan. Kaya nga hindi lahat ng problema mo, pagsubok na pinagdadaanan mo, gawa ng demonyo. Meron may bahagi. Kaya nga, di ba tinuro ko sa inyo yan? Oh, bakit ka nagkasakit? Baka pinabayaan mo sarili mo. Baka naman masyado kang nalulong sa bisyo. Hindi naman nagtotolerate ang Diyos. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman pwedeng sabihin ng Panginoon, sige anak, uminom ka ng alak. Sige anak, manigarilyo ka ng manigarilyo. Iingatan ko ang baga mo. Hindi naman ganun si Lord. Ngayon, kung nagkasakit ka sa baga dahil sa sobrang bisyo mo, sa sobrang pag-inom ng alak o paninigarilyo, huwag mo sisihin ng Diyos, huwag mo sisihin ng demonyo. Bunga ng kapabayaan. Kasi hindi mo iningatan ang katawan mo eh. Maaari namang bunga ng kasalanan. Naintindihan po natin. So, hindi lahat na ang problemang pinagdadaanan mo, lahat ng iyong nararanasan, kahirapan. Hindi yan kumbaga parang hindi gawa ng kaawayan. Kahirapan, pag-aralan mo. Ikaw ba, binibigay mo ba yung tama para sa Diyos? Ang Diyos ba, bahagi ng income mo? Dapat ang Diyos, bahagi ng income natin. Di ba? Kung ikay medyo malalim-lalim kay Lord, di ba? Yun yung mga manggagawa sa Panginoon. Kami po ay nagta-tithes and offering. O bahagi ba ang Diyos ng income mo? Ikaw ba'y good steward? Baka naman masyado kang magastos. Kahit hindi kailangan bilhin. Bili dito, bili doon, bili gan. Na hindi naman pala priority. Hindi naman pala talaga importante. Hindi ka naging mabuting katiwala nung kayamanang pinagkatiwala ng Diyos sa'yo. Kaya dumarating ang kahirapan. Mari naman, bakit may kahirapan? Baka meron kang mga taong hindi naman po lahat baka naman meron kang taong naloko, baka meron kang taong nagawaan mo ng halimbawa, yung may balik kasi yung mga nagbubudol-budol, may balik yan eh. Yung mga gumagawa ng nanloloko ng kapwa niya, may balik po yan. Malay mo, way back, balikan mo. Baka meron kang taong niloko, meron kang taong na utangan mo na hindi mo nabayaran, o may tao kang taong, meron kang tao na nagawan mo na hindi maganda pagdating sa material na bagay o sa pinansyal. Baka sa hatian, ikaw ay ibig ko ba sabihin, meron kang ginawa pagdating sa pinansyal na ngayon nakakaranas ka ng kahirapan. Bakit? Bunga ng kasalanan. Intindihan natin. Broken family. Hindi lahat ng broken family gawa ng kaaway. Baka may bahagi ka. Bakit nasira ang pamilya mo? Hindi mo pinahalagahan ng asawa. Hindi ka nagpakita ng pagmamahal. Asawang babae, hindi nagpasakop sa asawang lalaki. Asawang lalaki, iba ang naging response. Asawang lalaki, hindi minahal ang asawang babae. Tulad ng utos ng Diyos, iba naging response ng asawang babae. So, hindi lahat gawa ng kaaway. Minsan bunga ng kasalanan. Minsan bunga ng ating kapabayaan. O minsan bunga ng pagsuway. Naintindihan natin, nirurut yung bunga, kilatisin mo muna at unti-unti mong irutkos bago mo pagalingin ang pinagmulan. Alamin mo bakit kami nalagay sa ganitong sitwasyon. Pag-aralan mo. Bakit kami dumaan sa tindi ng kahirapan? Pag-aralan mo. Yung mga prinsipyo ng Diyos. Bakit ako may sakit at karamdaman? Pag-aralan mo. Hindi lahat gawa ng demonyo, bigay ng demonyo. Sakit galing sa demonyo, pero yung iba, bunga ng kasalanan kung bakit tayo nagkakaroon. Hindi lang sakit, kahirapan, sirang mga relasyon. Di ba? Pag-aralan po natin, ba't ka na-lay off sa trabaho? Bakit hindi ka ma-promote? Ba't hindi ka magtagumpay? Bakit parang sa tingin mo, lagi kang malas? Sabi nila, malas daw sa mundo. Pag-aralan mo. Search. Kaya nga sabi ko, mag-search tayo ng sarili natin. And tapos na. At ang sabi dito, too readily interpreting people's experiences as being the same as yours. Yun, nagja-judge agad tayo ng karanasan nila. Inaano mo agad na karanasan mo, magkaiba po.
Kaya nga, kailangan pag-aralan. Magkaiba, walang pareho, hindi pwedeng ikumpara. Thinking that what work in one case must always work in another. Iniisip natin, nag-work sa kanilang mag-asawa, mag-work din sa amin. O effective sa anak niya, effective din sa akin. Effective sa pamilya niya, effective din sa pamilya ko. Hindi po. May sitwasyong pwedeng parehong effective, pero hindi lagi. Pag-aralan, okay? Hindi laging effective. May time, nagkataong effective pareho. Pareho yung ginawa, parehong effective sa anak nyo, sa asawa mo, sa pamilya mo. Pero hindi laging ganun. Amen? Matuto tayong pag-aralan yung sitwasyon. And challenging a person's credibility. Failing to follow legal requirements. Pag may mga legal requirements, bakit ka nakakaranas ng ganyan? Meron kang hindi sinunod na batas. Lord, bakit ako nakulong? Lord, bakit ako ngayon maraming ganito? Meron ka hindi sinunod na batas. Legal requirements. Under tayo ng batas ng mundo. Kailangan nating sumunod. Hindi pwedeng puro spiritual. Hindi pwedeng, kay Lord, si Lord susundin ko. Hindi po. Ang tunay na Kristiyano at anak ng Diyos marunong sumunod sa gobyerno. Bakit? Yan ay nilagay ng Diyos. So, legal requirements, kailangan din marunong tayong sumunod. Nag-drive ka ng walang lisensya. O ngayon, wala kang pambayad, pang tubos ng lisensya mo. Umiiyak ka sa Diyos. Bakit, Lord? Bakit mo pinahintulot? Nag-drive ka ng walang lisensya. Kaya yung motor mo nakuha hindi ka sumunod sa, legal na, Naigegets nyo po. No, failing to follow legal requirements. Kailangan natin yun bilang Kristiyano. Becoming emotionally involved with or failing to discern transference with people receiving ministry. Di ba? Huwag emotionally involved agad. Hindi natin agad yung pinag-aaralan lahat. Failing to place people in necessary support groups or being too busy to be bothered. Meron naman, di ba, yung tao kumbaga yung healing process, yung tao nakakalimutan natin na ilagay too busy to bothered. Kumbaga parang hindi ka makausap, busy ka, kaya yung healing process hindi mo maano. Bakit? Kasi kung kinakailangan mong makinig, busy ka, para yung healing process, kailangan pagtuunan mo talaga ng pansin para ma-heal ka. Proverbs 11:14, sa kakulangan ng tuntunin, nagaganap ang pagbagsak. Ngunit pag marami ang nagpapayo, ang tagumpay ay halos tiyak. Diba? Huwag mahiyang magtanong. Huwag maghiyang humingi ng support group o mga trusted friends. Magtanong sa Diyos bago humakbang, humingi ng karunungan sa Diyos at pag-aralan lahat ng sitwasyon. Hindi lahat gawa ng demonyo. May bahagi minsan ng tao. Pag-aralan. Okay? Para ma-heal tayo. Tayo lahat yung mukot panalangin. Panginoon, salamat po sapagkat tinuturuan mo kami na tunay nga lahat ng bagay dapat, Lord, pinag-aaralan namin. Lahat ng bagay, Lord, nasa lugar. Kasi ikaw ang Diyos ng kaayusan. Ayaw mo, Lord, bigla-bigla sa desisyon. Ayaw mo pinaparigan na ito'y bugso ng damdamin o bugso ng galit, bugso ng sobrang katuwaan, bugso ng excitement, Lord. Dapat marunong kaming magtanong. Dapat marunong kaming makiramdam. Maging sensitive kami sa pangungusap mo. Maging sensitive kami sa bawat hakbang na gagawin namin. Manalangin, humingi ng gabay, humingi ng karunungan sa iyo, Panginoon, sa lahat ng bagay. Kaya Lord, salamat po sapagkat tinuturuan mo kami kasi gusto mo gumaling kami sa sugat ng nakaraan. Gusto mo, Lord, gumaling kami, Panginoon, parigad sa ugat kung bakit ang bunga ganito, Panginoon, ang nangyayari. Kung bakit may bunga kaming pangit kasi yung ugat, Panginoon, kailangan namin, Panginoon, parigad gamutin. Kaya Lord, yung proseso, Lord, wag nagmamadali. It takes time, Lord, to heal. Minsan, hindi pare-pareho sitwasyon namin. Hindi pare-pareho ang puso namin. Hindi pare-pareho, Panginoon, parigad ang aming mga pinagdadaanan. Hindi pare-pareho. Lord, matuto kaming magtanong sa iyo, matuto kaming manalangin, magtuto kaming maghintay ng tamang timing mo, Panginoon. Marami pong salamat, patuloy mo kaming pagalingin sa sugat ng nakaraan dahil gusto ka namin maranasan, Panginoon, 100% sa aming mga buhay. At gusto namin gumaling sa sugat ng nakaraan, Panginoon, upang patuloy, Panginoon, ang puso namin, Panginoon, parigad ay maging maayos sa iyong harapan. Marami pong salamat. Patuloy namin tinatas yung mga kapatid namin may prayer request. Lord, si June and Rosita ko sa kasakop.
Brother June and Sister Rosita Kasakop, Lord. Humingi kami, Father God, ng no negative effect o negative reaction, Lord God. Ang second dose ng vaccine na tinanggap nila sa pangalan ni Jesus, dinideklara ko po ang good health sa mag-asawang ito, ang long life, Father God, at patuloy mong palakasin ang resistensya ng kanilang katawan. Salamat po, Panginoon, sa patuloy mong pag-iingat sa kanila. Lord, ganun din po si Zacarias and Batulat family. Humingi po pa ng Father God ng protection, covering, provision mo, Father God, at patuloy mong pagkilos sa pamilyang ito, Father God. At salamat, alam namin may ginagawa ka sa kanilang pamilya. Lord, si Dorina Galad, Panginoon, patuloy ko pong hinihingi, Panginoon, Father God, Lord, patuloy mong pahabain ang kanyang pasensya, perseverance, Lord God, at patuloy mo siya, Panginoon, Father God, bigyan ng katatagan. At Lord, dalangin ko, Lord God, ang patuloy mong pagsama sa kanya, sa kanyang workplace, Lord God, tulungan mo po ang aking kapatid, Father God. Salamat, alam namin ikaw ang Diyos na kanyang kasama. Lord, patuloy namin tinatayo si si Edna Lawler, Panginoon, na ooperahan, Panginoon, bukas, Lord, humingi kami ng successful operation, Father God, para sa bukol niya sa leeg. In Jesus' name, dinideklara namin, Panginoon, na sa iyong mga latay nagkaroon siya ng kagalingan. In Jesus' name, dinideklara namin, Lord, hahawakan mo ang kamay ng mga doktor, Panginoon, gagamitin mong instrumento ito upang ang kagalingan ay maranasan po ng aming kapatid. In Jesus' name, dinideklara po namin ang successful operation, Father God. Lord, tinatasin po namin sa iyo, Panginoon, Father God, ang Bible study sa July 2, Panginoon, ng 5:30 p.m. by Zoom, Father God, ng mga members ng Filipino Bible Study in Australia, Lord. Salamat, Lord God, na na-invite, Panginoon, ang lingkod mo para mag-Bible study kami, Panginoon. Ituruan, Panginoon, Father God, mga members ng FBS Filipino Bible Study in Australia, Father God, by Zoom. Bigyan mo ng karunungan ng lingkod mo upang maibahagi ko ang salita mo ng ayon sa iyong kalooban. Lord, salamat din, Panginoon, Father God, sa healing ni Arlene Lambon Paderes, Panginoon, na may ubo at sipon. In Jesus' name, dinideklara ko, Lord God, sa iyong mga latay nagkaroon siya ng kagalingan. Lord, sa healing ni Emmy Dino, Panginoon, na nasa Dubai, na na-COVID positive, in Jesus' name, dinideklara ko, Lord God, ang malakas na resistensya, malusog na pangangatawan, Father God, at salamat, Panginoon, sa healing, miracle, in Jesus' name, sa iyong mga latay nagkaroon siya ng kagalingan. Salamat din, Panginoon, Father God, sa favor, Panginoon, Father God, kay Sister Beth Principe Chay, Panginoon. Ganun din po, Father God, kay Sister Marieta Castillo, kay Sister Marisa Casino, Panginoon, Father God. Lord, salamat po, Panginoon, Father God, sa favor sa aking mga kapatid, Father God. Patuloy mo pong dalangin ko, Panginoon, Father God, ang patuloy na answered prayer, protection, covering, Lord God, at patuloy mong pagsama sa kanila at paggawa sa buhay nila, 10 na kanilang buong sambahayan. Marami pong salamat. Tinatas namin sa iyo, Panginoon, Father God, mga birthday celebrant today at month of June, Father God, maring hindi lang today, month of June, si Ermi Grace and Edmil J, mga anak ni Sister Lerma Gonzales, si Hannah Janaiza Lomboy, si Nida Velasquez, Angela Gabriel, yung pamangking kong nasa Japan, si Nanay Nelia, Hanilin Padilla Pariña Reyes, Juancho Saturno, Abigail Zacarias, Agnieszka Lopez, Pastor Romy Biray, Juby Castillo, Edgardo Liada, Zoila Padilla, Sister Jean Taborete, Angelo Castillo, Lani Lagrisola, Paul Hoson, Rosemary Hanse, Virgie Duran, Sunny Lopez, Reniel Ramos, Jean De Quiña, Sister Jean De Quiña, Jainel Bagorio. Lord, salamat po, nakikigala kami sa isang taon na naman na dinagdag mo po sa kanang mga buhay. Lahat ng celebrant ng month of June, nabanggit ko man ang pangalan at hindi, kilala mo sila, Panginoon. Dalangin namin, marami pang birthday, long life, good health, protection, covering mo, Lord God, at lahat ng panghawakan ng kanilang kamay, pagpalain mo, Panginoon, Father God, at dalangin ko magganap ang plano mo sa kanilang mga buhay, Lord God, yung relasyon na mas malalim, Panginoon, yung relasyon, Panginoon, Father God, ay patuloy na maranasan ka, Father God. Salamat po sa patuloy mong ginagawa sa buhay ng mga celebrant namin ng June. Ganun din po ang wedding anniversary ni Brother Tony and Sister Remy Pili, Panginoon. 46th year wedding anniversary ng aming mga kapatid, Lord God. Patuloy mo silang pagpalain, patuloy mong pagyabungin ng pagmamahal, Panginoon, suporta sa bawat isa. Marami pang wedding anniversary, Panginoon, Father God, sa aming mga kapatid, Lord God. At dalangin po namin ang patuloy, Panginoon, na patuloy mong pagpalain ng pamilyang binuo nila, Father God. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang gabi po. Pagpalain po tayo ng Panginoon.
Sumasamba, sumasamba ang puso kong ito sa'yo'y sumasamba. Marapatin mong tunay na sa aking pagharap sa'yo ako'y matagpuang karapat-dapat. Linisin mo ang puso ko, bawiin ang mga sala ko sa puso't damdamin, sa pagtaas ng mga kamay, maging hudyat ng aking buong pagsuko ng buhay at lakas at kaluluwa. Panginoon ng buhay ko, patuloy kang maghari sa buhay